guys, welcome back to my channel. Malalim. And sabi nga ni Sir, mahal daw dito sa Singapore. Di ba Mama Rebel? So normally ba sa ano nyo, sa Buena Vista, di ba? Magkano ba yung pagkain doon? Nasa $5 mahigit din. Ayun, $5. Dati sa Buena Vista rin ako nagwo-work mga year 2011 to 2014. So sa Buena Vista may kumakain ako sa mga hawker doon para may mga $2 to $3. 2011 to 14 yun ah. So ngayon ay Ngayon mahal na eh. Mga yan. 5 plus na eh. Conversion ngayon is 40, Pero, mga minimum 40 pesos ah. Merong mga 4.50. Pero mostly pag gusto mo ng masarap or ibang klase ng food, medyo pricey na talaga. So itanong ako Mama Rebel, sa lifestyle dito, no, dagdag ko yung kay Sir Danny. Madalas ka bang nagluluto dito or nabili? Liligo daw si Sir Danny. Madalas ka ba dito? Gagi ma'am, sa'yo na yung isang microphone. Madalas ka ba dito nagluluto or ano, nabili ka din? Mostly nabili. Pero pag nighttime, medyo salad-salad, prutas. Ganun. Ano bang, sorry mama, ano bang work mo dito sa Singapore? Buto tayong electrical engineer pero isang sector ka or ano, sorry, anong industry? Electrical engineer ako, pero nasa ano akong sector. Previously, nasa railway sector ako. So, ginawa namin yung Thomson Line na project. Thomson Line na project. Back tayo kay Mama Rebel. Mama Rebel, most of the time nagluluto ka ba or nabili ka ba, nagbabaho ka? Bumibili lang. Kasi wala naman time magluto. Usually dinner. Usually breakfast. Hindi ako nag-breakfast. Coffee lang. Okay lang Tipid yun. na yun. Okay lang Tapos, yun. yun, pag lunch, sa trabaho na. So, usually nasa labas kumakain. Tapos yung dinner, minsan, salad lang or bili sa labas. At yun, mga fruits. Ayun. Actually, okay lang naman din yung sabi niya, nagbe-breakfast. Maganda naman, sure ako, nainom si ma'am ng tubig. Parang ano lang din yun, kumbaga fasting. Healthy naman ang fasting. Pag nabili ka ng food sa labas, normally, anong food, ano yun? Anong type of food or specifically, pwede mo bang share sa amin? So, kung nasa office lang, usually Chinese food. Anong klaseng Chinese food yan, ma'am? Usually, 1 meat and 2 veggies. Magkano yun? Rice, Magkano? mga nasa 3.50. 3.50. Mura yun. Sobrang mura nun. Pag nasa labas, medyo mahal. Kung magkano pala siya ma'am kantin sa opisina nyo? Oo. Ayan, mura nga yun kasi subsidized din ng ano, ng company. Yan. Pag sa ano nyo, sa area nyo, doon sa may weekend, sabihin natin wala kang gantong, di ka nalabas, nandun ka lang sa area nyo sa Buena Vista, magkano normally yung, at ano yung binibili mo? Usually pag lunch, pag weekend, yun, niluluto. Ayan. Or kung tamad lumabas, yun, mga canned goods. Or yung mga tirang pagkain. Ganun. Saan ka naman sa Pilipinas dati? Nasa Bacolod. Bacolod. Doon na pala nagluluto ka na rin sa Bacolod. O natuto ka sa Singapore? Hindi, sa Bacolod. Natulong naman sa nanay. Ayun, so marunong na pala siya. Kasi ako nung dumating ako dito, ang alam ko lang ay magprito at maglaga ng itlog. Until ayan na, thank you kay YouTube. Thank you YouTube. Natuto ako dyan. Nanonood ako dyan ng mga minudo at yung nilaga. Sama-sama lang pala yung nilaga. Panalo na. Yung lasa pala niya magdedepende kung ano yung mga sangkap na ilalagay mo. Ayan. Pero mas may advantage at disadvantage din yung luto. Kasi pag wala kang time, bili sa labas. Ayun ma'am. Wala ka ng Sa'yo na lang ma'am siguro kunin yung yung opinion mo. Anong masasabi mo na advantage ng bumibili ka sa labas kaysa nagluluto ka? Considering yung natin, yung trabaho natin dito sa Singapore. Wala ka talagang time. No choice ka lang sa labas. Yung sa labas kasi maraming ka din namang choices. So, gusto mo ng Indian food, Chinese food, Malay, may mga Filipino food naman tayo. Pero, yun, nabibilang. Pwede mo i-share ma'am,
pwede mo ba i-share? Ano ba, magkano ba yung gastusin mo sa pagkain per month? Hindi ako Kasama na yung luto, ma'am. Tansya mo, sir. Tansya mo, ma'am. mga 500 $500 per month. per month. Tapos transportation mo, Mga, let's say, 100. $100. Tapos renta sa bahay. Ngayon na lang. Mahal na kasi yung location namin medyo nasa Kaya central ako siya puro nagmahal talaga. So, mga around 700 na siya kasama yung TV. So, 5 kami. Mm-mm. So, 2 bedroom. So, yung nagkakasya lang. Sorry mama, yung 700 mo is bed spacer ka pa nun? Or, Bed space rin. buti mo, grabing mahal ngayon, no? Tatlo kami sa sa Madagdag ko lang. Dati sa Buena Vista, ang 700 is pwede ka na mag solo room. Ganyan, ganun. Tawag dito, ngayon kasi, ang pinaka-normal, normal lang normal na solo room is mga 1-2. May makikita ka pa rin mas mababa dyan, pero normal kasi ang 1-2. Yung bed spacer, yes, may makikita ka pang 400, pero naniniwala ko man, nanggaling na sa bahay din nila. Kasi, siyempre, pag mababa, most of the time, hindi rin maganda yung nila, yung sura ng bahay. Hindi masyadong muna yun, na non-over ng maayos, walang maintenance, kung ano man. So, ngayon, 700 siya, nagmahal talaga, pero nagtaas din man sweldo din namin, siyempre. Siyempre, lumipat din si ma'am. Pang ilang company mo na to, ma'am? Isa lang. Isa lang pala si madam dito sa Singapore. Mag 8 years na. Mag 8 years na. Anong May loyalty award. may loyalty? Ang loyalty award yata dito is $10,000. Hindi. Hindi ba? So, kala ko mga ganun, 1,000 per year. Kailan ka dumating ulit? Sorry? 2016. 2016. That year, magkano sweldo mo noon, 2016? Sorry, hindi ko alam na 2016 lang pala si madam. Akala ko, pagka-batch kami dito, 2011 kasi ako. Mga more or less 3K. Ayun. 2016. Pero actually normal yon. Share ko na lang din siguro, no. I think mga ganun taon parang nadoon din ako sa range na yon. So normal lang din siya na sweldo. Tapos syempre, naniniwala ako hindi mag-stay doon siya, no, si Mama Rebel kung wala siyang magandang pinaghuhugutan. So ma'am, pwede mo bang i-share ba't ka tumagal dyan sa current company mo? Maganda naman kasi yung sistema ng company, Japanese company. So, may mga benefits naman, may bonus. So, 13 months. Maganda. Maganda yun. At yung kagandahan doon is permanent stock. So, hindi mo kailangan lumipat ng trabaho every, let's say, 2 years or 3 years. So, ma'am, doon sa mo ngayon, specific natin, no? Kasi bihira yan nagtatagal sa isang company, especially nasa Singapore ka. Anong ginagawa mo dyan bilang isang electrical engineer? So, as of now, nasa ako, project engineer. So, yung company namin, nag-supply ng transformer and switchgear. So, in charge ako sa mga consumer na mga project. So, nag-install kami, nag-supply, install, testing kami ng transformer and switchgear. Normally sa among project, MRT or building, industrial building? Mga industrial. Sa building. So, SPPG, then mga consumer na yun. So, yun yung mga project. Yung SPPG, katumbas sa atin is Meralco. So, yan. Ma'am, yung natin, yung experience mo para sa mga nakikinig natin na mga electrical engineer din or may alam sa electrical, ano na yung pinakamalaki mo na size ng transformer na supply? Yung natatandaan mo, ma'am? Hindi ko lang na-remember yung sa Pinas, pero dito lang sa dito. Singapore, 75 MBA. Laki, no? 75 MBA. So, yun, nakita nyo naman, no? So, yung experience naman bilang 6 kV, step down to 20. bilang isang electrical engineer, siyempre, iba yung dating sa amin nun. Sobrang, kahit sabihin mo na parang, normal lang yan, ganito. Pero 75 MBA, ibang dating kasi nun . Ako kasi, ang pinakamalaki ko na kasi na na-install talaga is about
10 MBA. Ngayon may bago ako, 23 MBA. Yan. Pero yun nga, syempre, ma-share lang din namin, naidagdag ko na lang din kay Mga ano ma'am. yan, mga Oo. SVPG project. May dagdag ko lang din. So, yung ano pa rin is kahit sabi mo yung mga malaking ganyan, yung sweldo pa rin is hindi mo pwede nating pagbasihan yung halimbawa, isa nasa parang ano dito, yung distributor ng electrical or ano yung sweldo dito sa Singapore kasi nare-regularize nga sabi ko nga minimum 3150 ngayon ang SPAS. Pero may mga company dito din na kahit hindi multinational company, malaking magbigay. Sa kagaya kay ma'am, kanya sabi niya Japanese company. So, feeling ko maganda yung bigay sa binanggit niya. Kasi automatic para may minimum 2 months kagad 13 month tapos bonus. Sa ibang company, kahit yan ay mga multinational or yun nga, may mga Korean din dito or ang tao dito, mga Hong Kong company, hindi rin lahat kasi nagbibigay ng ganyan. Ako, Hong Kong company pala ako, yung sa akin na lang, share ko na lang dagdag ko kay ma'am. Unang company dito sa Hong Kong company. Actually, hindi rin talaga sa nakaano na mayroon kaming bonus. So, hindi depende rin talaga 'yun sa sa mapupuntahan mong company. Hindi mo pwedeng sabihin yung malaki to, sikat to. May mga maliit nga na company, kilala ako. Sila pa nga yung mga nagpupunta ng mga Japan, mga Korea na mamasyal. So, yung kagandahan lang sa company namin, kahit hindi ganun, I think, nasa average lang yung sahod. Pero yun nga, may ano naman, may mga benefits. Mga benefits. Nagkano rin ba kayo, ma'am? Ang tao dito? Nagkakaroon din pala kayo mga company tour like your Wala, meron company? kaming D&D. Hindi na rin dance. So, hindi na rin dance is dito o sa ibang bansa? Dito lang sa Singapore. Nagkaroon ba kayo ng parang pumunta kayo kahit sa Malaysia? Wala. So, Kaya din sa, okay lang yun. Ano naman yun? Kaya naman ni ma'am yun eh. Alis ka ba nga? Sure ba ma'am, pupunta ka ng anong bansa? Japan, pero wala pa. Ayan, so pupunta siya. Ingkit ako. Favorite country ko yan eh. Ma'am, pwede ka bang dito? Mag-share ng good and bad experience mo sa Singapore? Kung ano man yung specifically na pumasok agad sa utak mo. Yung bad. Either kahit ano man dyan, sa trabaho o sa kaibigan, sa mga dito, etc. Unang trabaho ako dito. Kasi, yung English nila, hindi naman bad yun, ano, yung Ma'am, pwede mo dagdagan ngayon. Ano yung good and bad experience na pumapasok ngayon sa utak mo na pwede mong i-share sa amin? yung bad siguro nung unang pumunta ako ng Singapore. So, yung English kasi natin iba eh. Dito British accent sila. So sa trabaho o sa labas man, so iba yung English nila. So minsan hindi mo maintindihan. So British katulad kasi sila niyan dito. sa trabaho, yung torch, flashlight sa atin. So ulit-ulit ba na na tinatanong sa akin yung dati. So hindi ko maintindihan. Tapos naka-slang pa kasi wala nga silang R, di ba? Tapos yung Idagdag ko lang, ma'am, yung binabanggit niya kasi, like, ko lang, sabi kasi dito torchlight, sa atin kasi di ba flashlight. So parang ano lang din yan, yung sa atin, yung pipe wrench, ang tawag din kasi dito is pana. So yun. Tapos yung adjustable. Oh, yan. Adjustable wrench. Span, Spana. spanner pa rin yung tawag Oo. nila. So may yung Car IR part. tester. Oh. So measure yung nila, tawag nila. So Ayan. may mga terms na kailangan mong aralin din kasi iba yung term nila. Tapos yung sa good naman, kasi sa company namin, Monday to Friday lang yung trabaho. So, may time ka talaga sa sarili. Kumbaga, meron kang life-work balance. So, pag weekend, yun, busy ako sa org. So, may mga activity yung org namin sa IIEE. Ayun, sabihin ko lang anong org yan. IIEE Singapore. So, Ano yung IIE, ma'am? Institute of Integrated Electrical Engineers Samahan ng mga electrical kami. in Singapore. So, nandito kami sa Singapore. So, yun. Marami kaming activity sa IIEE. Malaking tulong din yung IIEE sa akin sa
nakapag-proceed ko sa PEE. Mm-mm. So, maraming mga mentors na tumulong talaga. Kasi yung IAE pala, dagdag ko kasi, isa na rin talaga non-profit. So, sa mga outreach din siya. So, kami mismo, dito, nagtutulungan kami sa isa't isa. Not only sa technical, siyempre mga mentally. Kagaya nito, yung magkakasama kami dito, nagbabike. So, nabuo yung ano namin, yung mga camaraderie, yung mga pagkakaibigan namin. Dahil pinagsasama-sama mo yung mga electrical, so hindi dahil para for technical lang. Madami pang purpose yan. So, marami kaming mga activity kung sa mga IIE dyan na gustong Yun. maging active, ah, Oo, yung mga IAE, especially nasa Singapore. Yan. balik loob sa IIE. Balik Kasi loob. Yun. Yan. So, maganda yung sama namin sa IIE. So, yun, may mga sports activity kami. Mm-mm. May cycling, may badminton, may Dag- bowling, may golf. Oh, dagdag ko pala kay Ma'am, no? Si Ma'am pala is former officers namin. So, naging, natin siya, treasurer and secretary. Meron pa bang iba, Ma'am? So, yan, yung tanda ko sa kanya. So, napakalaking tulong yon sa, kumbaga, non-profit nga siya, di ba? So, walang income, pero nagbigay siya ng time and naging sobrang active niya. Ay, Ma'am, ano natin? Bad experience naman dito. Oh, good experience. Tapos ka na ng good, so bad experience naman tayo. Tapos na. Ayun nga pala, nag-good ka na pala, no? Sorry. Oo, Tanggalin ko na lang. oo. Ayun, Sa good, yun, dagdag ka pa. dagdagan ko pa. So, yun, sa life-work balance nga, di ba? May time ka sa sarili. Tapos, may time ka din sa mga friends, yun, gala dito, gala doon. So, ma-enjoy mo talaga yung Singapore. So, yung isa din sa mga good is nakakatulong ka sa family mo financially. Kasi, yun nga, kailangan nila ng financial support. So, at least, hindi na sila mamproblema ng Talaga. araw-araw. Pilipino talaga to. Ganyan ang ano ng Pilipino eh. Ano siya eh, hindi siya talaga totally mandatory. Pero dahil natin na-appreciate yung ginawa ng magulang natin o sino man nagpalaki sa atin. So, naroon tayo magbalik loob. Yan. So, Napakabait. yun, bumili ako ng bahay, tapos din sila nakatira sa bahay. Kulpit! Grabe, bumili siya ng bahay. Yung lupa, binili mo na rin? Oo. Pero hindi pa yan. Okay lang yun. Kasi baka bahay lang, ibili mo rin yung lupa. Oo. Kasama na. Bahay lupa. Ayun, bahit lupa. Matindi si ma'am. So, para bumili ng bahit lupa, kahit tulog-ulugan siya, is talagang malaki yan. Matindi yan. Matinding decision. Matinding decision yan. Yan. Ay, ma'am, thank you so much. Pwede ka bang mag-iwan dito? Teka, dagdag pala natin para natin sa summary. Sa phone allowance mo dito, magkano? Phone allowance. Oo. $100. $100. Tapos insurance, meron ka ba? Sa company, meron na eh. Mm-mm. Pero, sa personal, Oo. meron akong personal na, Mga, medical illness. mga magkano? 140. 140. per month. Sa AIA. Yung, uy, remote niya yung AI, yung kung may ano siya dito. Ma'am, siguro, good din to. Tanongin natin sa next time sa iba. For 1 month, nasa mga average magkano ang gastos mo? In $1,000. Mga nasa 2,500. 1,500. Ma'am, hindi, yung gastos mo na personally, hindi kasama yung padala sa Pilipinas. Mga hindi pa iba-iba kasi. Hindi, okay lang, average. Like, siyempre yung rental mo, Mga pamasahe mo, mga 1,500, let's say. 1,500 kasama ng insurance. Oo. Ayun, ganun pala yun. So, Kailangan magtipid eh. Kasi hindi lahat, and I think, tama din sinama niyo yung budget sa insurance kasi sa Singapore, especially nating mamahal dito, at wala yung family natin dito, iba yung may insurance ka. Para at least alam mo, kung may mangyari sa'yo, is meron talagang, panggastos para sa'yo. Compare mo dun huwag tayong masyadong mag-expect na dahil, halimbawa kami, ni Mama Maribel, close kami, meron ako halimbawa dito na $3,000, halimbawa lang, hindi ko rin siya totally mai-release. Siguro may certain part, pero hindi natin pwedeng, na dahil madami tayong kaibigan, na-expect natin tutulungan tayo lahat. Dapat tayo pa lang mismo sa sarili natin, tulungan na natin sarili natin, kasi kaya naman natin bumili ng mga insurance. Wala kaming commission sa insurance, ha. Ano lang kami, ang tawag sa ganun, awakening. Tapos meron din akong
purely investment ba yun? Mm. Nakalimutan ko. So, So, yun eh. Critical illness at purely investment. full investment. Ito ma'am, last na to. Ano share mo sa mga na nanonood ngayon? Advice Umalis ko na lang. si Marimar, ay si Ma'am Carol. Okay, ang advice ko lang sa mga gustong pumunta ng Singapore, yun nga, pahirapan na kasi ngayon sa Singapore, so marami nang nagsiuwian natin ng mga kababayan kasi mahirap na kumuha ng pass. So, sa mga pumunta dito, sa maghanap ng trabaho, I think i-secure talaga na may experience talaga. So, pag may experience, papasok na dun yung luck. Minimum experience na may sasuggest mo? 2 years, I think. 2 years experience. 2 years experience daw yung kailangan. Pero dapat yung experience mo ay relevant sa trabaho mo. Hindi yung ibang experience yan. Oo. Tapos, medyo, malaki na yung quota ng foreigner to local. So, yun. Tama, tama. So sa construction is nasa mga 83% ang lang ang sa foreigner. Pero sa mga kagaya ko sa services, lang kami 35% ang foreigner. Tapos yung sa mga gustong gumala, maraming puntahan dito, yun nga lang, yung kailangan mo talaga mag-budget kasi mataas yung cost of living dito. So sa mga tourist spot na mag-enjoy talaga kayo dito kasi advance yung Singapore at sa klima naman parang Pinas, so ma-enjoy nyo talaga. Hindi nyo kailangan mag-coat or what. Maganda yung binanggit yung pagdating sa climate. Yan. Sa sports pa naman, hindi rin nabanggit. Sorry, pa-share naman ng sports mo dito. Yan, Singapore. So, sa sports, marami akong sports. Ang dami daw sports. Oo. Yan. So, yun, cycling, badminton, mag-golf din. Nag-aaral pa lang, mag-golf. Maganda-ganda yan. Sa golf range pa. Kasi pa ganyan yung mga payaman na dapat nag-aaral ng golf. Moo. Tapos yung sa running kasi track and field runner ako during my school days. Last one, meron ka ba dyan quote or motto na pwede mong i-share sa lahat na makaka-motivate o kung naman yan? Yung lifelong talagang ko is, do not do unto others if you do not want others to unto you. So, Ano ba ma'am? Nag-enjoy namin yung view dito kasi nag-iya si ma'am ng konting tao dito, konting activity for this morning na mag-bike kami and mag-picnic. Yan. Ano sabi na ma'am? So, thank you so much ma'am. thank you so much. Yeah. Hope to see you in Singapore. Yan, this is Engineer Edison. So, may mga interviewin pa tayo. So, thank you Ma'am Maribel for sharing. Madami rin siyang na-share. So, mahaba yung mga story natin dito, pero I think that's enough from Ma'am Maribel. Kung meron kayong tanong na mismo si Ma'am Maribel yung gusto niyo makasagot, please comment na lang sa Okay. Please like and subscribe. Wow, thank you so much. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Bye! Thank you. Bye-bye.